Hi sir, good morning po. Where are you? Oh, there. Mr. President, kahapon po nagkaroon kayo ng sectoral meeting at ang pagkakasabi po kahapon ng BPI, mukhang nailatag na po sa inyo yung mga indicators para ma-lift yung price cap sa bigas. Ano pong desisyon nyo ukol dito, sir? Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin basta't ganun na lang. Dahil kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector, kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom, na para kahit papaano makaahon sila. So to do that, we have we will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Yung sa pinakamababang demographic economic class. Dahil talaga sila ang naghihirap. So, yung ating ginagawa ng DSWD, I think the Secretary will be able to, you want to jump in and say a few things about that? Yes, please, go ahead. Well, alam naman natin na multi-prong approach yung ginagawa natin. Meron tayong naitala na 1 million na food poor families sa buong bansa. Sila yung magiging beneficiaries nung nilunsad ng Pangulo natin na pilot program na food stamps. Pero habang inaayos pa natin yung pilot noon, tuloy-tuloy naman tayo mag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ito yung araw-araw nakikita nyo sa ating mga field office kung saan nakakatanggap sila ng food assistance. At yung food assistance na yun yung ginagamit nila pambili ng bigas dahil readily available naman sa ating mga merkado ang murang bigas. At tuloy-tuloy yan, it's a mainstay program ng departamento. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng departamento na pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Maraming salamat. Thank you, Secretary Rex. Yun ang aming ginagawa dahil naman meron tayong ina-anticipate, hindi natin makontrol pa rin ang market, pero para naman kung meron pang mangyari at ito'y maging mas mahirap para sa certain sector of our society, talagang ginagawa na natin ito, tumutulong na tayo, but we are going to continue and watch very closely kung sino ang mga tatamaan. Bukod pa rito, because we have to support the value chain, because we're still talking about production. Ang aking sa rice tarification law, merong nakamandate doon na 10 billion every year for the RCEF. Hindi RCEF, yung RCEF, yung namimigay ng mga gamit, mga traktor, mga dryer, mga harvester, etc. Ang ginawa natin para matulungan pa yung ating mga farmer, yung lampas dun sa 10 billion, nangongolekta ang rice tarification. Ang 10 billion nun, linagay na kagad para sa makinarya, para sa processing ng mga farmers. Ngayon, yung sobra na nakolekta, which this year is 12 billion plus, ay dapat bibigay din natin, pinaghatian natin, bibigay natin sa farmers pati. Pero yung iba dun, i-apply na natin, isasabay na natin para makapagpamigay pa tayo ng mga gamit para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga mangingisda. So that will go into the general dryers, siguro meron pang the cold storage for the fishermen. So the RCEF, from only the expenditure of 10 billion, it will now be 22 billion in that regard para bumilis nga talaga ang pagtulong sa ating mga farmer. Bukod pa doon, there is, nung tinitignan namin kahapon yung statistics, ang problema talaga ay dito sa NCR. Dito mataas ang presyo ng bigas. Sa ibang lugar ngayon, pag tinitignan natin ang presyuhan, mas mababa na sa price cap.
Kaya doon sa ibang lugar, medyo maayos. But that's natural. Dahil nasa city tayo, matagal bago dumating ang bigas dito at nagiging mahal ang transportation, storage, processing fee dahil doon. Kaya tumataas naman ang presyo dito sa NCR. Kaya naman, I'm happy to announce na I gave instructions to the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa kanya, we have to do something for NCR. Kaya nagbubuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen. There are 33 NCR congressmen. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila, dito sa NCR. So that's another measure that we are undertaking para naman hindi basta't pinabayaan na, basta't maayos na yung price cap, hindi alisin na lang natin, tapos na. Hindi pa tapos to. Marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain nga natin ang presyo, ma-maintain. Ang supply hindi talaga problema. Ang supply talaga hindi problema. We have, I think presently, close to 40 days. Packet lang ng packet, umaani tayo. So so we are lifting the price cap, but besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. We are also concentrating on the NCR because that is where the prices are most volatile and are highest. So doon tayo mag-concentrate una. We will pilot that project for the 33 NCR districts, NCR congressmen, na makapagbigay uli tayo ng bigas. And the RCEF that we are going to use is going to be the totality of the collection of the rice tariffication law. So doon natin ilalagay lahat.